Mga kapatid, oras po natin, 6:03. Good morning. Kita nyo naman, Year of the Snake. Ito po, ang ibibida natin ngayon sa panahon po kasi ngayon, hindi na lang kinatatakutan at pinangingilagan ang mga ahas. Pwede rin po kasi silang maging simbolo ng pag-ibig at swerte, lalo nga ngayong Year of the Snake. Kaya ngayong araw po, mga kasama natin, ang mga kinagigiliwang corn snake na ipapakilala po ng keeper nilang si Raymond Ponce. Raymond, gandang umaga. Good morning, kapatid. Good morning, kapatid. Thank you, kakabalik ko lang. Ikaw naman, binisita ka dito ng mga snake, no? Kasi pampaswerte nga daw. Tapos puro pula. Yes. Pasok na pasok to. So ipakilala muna natin isa-isa, kapatid na Raymond, yung mga baon mo. Kasi iba't ibang pattern ang nakikita ko sa kanila. So ano-anong mga dala natin ngayong umaga? First is, ito yung normal na corn snake. Ibig sabihin, ito yung typical... Pakita natin dito sa harap. Yes. Ito, okay. Ito yung, Ito kay Edison. labas natin. Yan. Ito yung Typical color ng corn snake na makikita natin sa wild. Typical, as in, ito talaga, pag corn snake, ganito ang kulay niya. Yung kulay niya. Pakita natin kay Edison. Sige. Ito po, tingnan niyo po yung kulay. Ito po, typical daw na corn snake, pag makikita po natin sa wild. Ayan po. Ayan, oo. Yeah. Okay. Tapos hindi, kasi mababait naman sila, di ba? Pwede sila ipet, hindi po sila nanunuklaw, hindi naman sila sa mga kabataan. Ayun, iyan natin kay Edison. Hindi, halika. Sige, ganun mo yung kamay. Dahil, ito, magaling lang tong kamay na to pag may pagkain. Halika, pakita mo kamay mo. Okay, corn snake, hindi nanunuklaw yan. Halika dito. Hindi yan kakagat, sir. Ako bahala sa'yo. Halika. Nga lang, makita niyo po yung cameraman natin, namumutla na, parang naiihi na. Hindi, wala ba yung mahiwagang kamay? Nikki, halika. Ito. Pakita natin. Sige. Kasi dahil para sa kaalaman natin mga kapatid, pagluto na po, yung segment ni Boss Dimples, paglutuan, grabe yung kamay, kung makahingi. Ito, hindi makalabas ng kamay ngayon. Saan ang kamay? Mahiwag ang kamay. Sige na. Sige, bigyan natin. Sige. Sa'yo muna. Papunta na sa'yo. Okay ka? Hindi, mabait naman to. Mabait ang corn snake. Ayan. So, etong mga corn snake na to, ilang taon na to? 3-year-old na. 3 years old na to. Yan yung full-grown size nila. Okay. Hindi pa siya kumain. Hindi, kumain na, no? Actually, pagka binabiyahe namin, hindi namin Balik tayo dito. Thank you, pare. Thank you. Okay, so ito ang kulay talaga ng corn snake. Ito normal color. Normal. Ang kulay niya ay parang yung pattern na red and brown, di ba? Nakikita natin. Yes. Okay. Okay, ito naman. This one is red factor naman. So, Ano pinagkaiba? Ang pinagkaibahan lang niya is mas mapula ito. So, parang hypererythrism. Erythrin is the red pigment. So, parang mas mas dumami lang yung pula niya. So, typical pattern siya, pero mas mapula siya compared dito. Okay. Yes. Ito naman. This one is labas natin. Labas natin. This one is blood red tessera. So, Blood red tessera, okay. Si tessera is this one. Yung pattern niya ang naiba. Yung kulay niya is same lang. Now, blood red is parang yung pattern niya na tessera plus hypererythrism siya. So, mas nagpula siya. Mas nagpula siya. Yes. Okay. Kaya kung mas mapapansin mo, mas pula siya compared dun sa iba. Talagang totoo ba na ito daw yung pinakamababait sa mga beginner na gusto mag-alaga ng ahas ng snake? Yes. Ito Si corn yung snake. may recommenda mo, itong mga corn snake. Corn snake, Yes. tama ba? Yes, si corn snake ang pinaka best for beginner, lalo na sa I mean pag wala ka pang experience sa pag-aalaga ng ahas at gusto mo mag-start pa lang, so sila yung talagang beginner friendly. So hindi ka mahihirapan na alagaan sila. Wala kang masyadong magiging problem. So basic research lang and tanong lang sa kagaya namin is madali mo siyang mabubuhay. Kasi yung mga iba, like yung asawa kasi ni Boss Dimple, si Papa Boy at si Papa B, may mga boa, may mga python na siya. Malalaki na yon, ball python. Yes. Ito, kung gusto mo magsimula pa lang ng pangongolekta, dito muna sa mga Corn maliliit. snake, yes. Kasi ganito lang sila kalaki, hindi na sila, di ba? Ito na yung full-grown size nila. Hindi na sila hahaba pa, di ba? Ang tanong ko, yung pagiging pula ba nila mas mahal dahil kakaiba nga yung kulay, gaya nitong hawak mo. Itong nasa harap din natin, ano to? Ang corn snake ang tawag? Corn snake, ang mutation naman niya is halo amelanistic. Okay, mas mahal ba? Yung red kasi sa corn snake is yung base color niya. So, yun yung pinaka normal sa kanya. So, ang price range naman niya nag-start ng 5,000 and up. So, mas mapula like this one is mas mahal din. So, mas nagtataas din yung price niya. So, habang nag-iiba yung mutations niya, mas rare, mas mahal.
Ang tanong ko ngayon, malaki ba yung epekto ng kulay nila para hindi katakutan ng tao? Mas nakikita bang itong dahil kumbaga mas friendly sa mga bata dahil ganito yung kanilang kulay? Yes, may effect. Actually, sa mga event na pinupuntahan namin, so pag yung typical color na sawa kasi, medyo takot tayo, di ba? Pero yung mga corn snake kasi, tawag namin sa kanila is eye candy. Kasi parang ang attractive ng color nila, like yung mga bata, even yung matatanda na sanay na, alam mo yun, yung mga old na paniniwala, is na-attract sila, so lumalapit sila, tinatry nilang hawakan para yun yung ano nila. Ang tanong ko, paano maituturing na swerte? Alam natin the Year of the Wooden Snake nga ngayon, tapos sa buwan ng mga puso, pula, pasok daw, naniniwala sa swerte. Paano maituturing na swerte to? Para sa akin, ano kasi, pag masaya ka, di ba? Pag masaya ka sa pag-aalaga, like us, masaya kami doon sa pag-aalaga, so everything follows eh. Like yung positivity, so lahat sumusunod. Like, pag masaya ka doon sa ginagawa mo, like this hobby, so, yun. Matawag tayo ng special guest ngayong umaga. Galing ka sa radyo, no? Tama, sa Good Morning Bayan, si Nikki De Guzman kasama natin sa Frontline Pilipinas Weekend. Napabisita lang, napabisita si Nikki. Nikki, si Raymond. Hindi ka ba sa mga ahas? Actually, oo. Kasi reptile lover talaga. Ano masasabi mo doon sa corn snake? Kasi ito nga, ito yung parang beginner level eh. Ikaw, ayan. Aba, walang takot yung Nikki. Akala ko matatakot eh. Ang pinakamalaking concern sa pag-alaga ng ahas ay dun sa mga taong may pets na iba. For example, meron kang aso, meron kang pusa. Actually, kami po sa bahay, meron kaming dogs, meron kaming cat sa loob ng bahay. So safe naman. At ito, gaano ba kalaki ang pinaka-maximum size Hanggang nito? ganito lang po. Ito na yung full grown next. Ganito na. So hindi naman siya constrictor levels na ano. Constrictor sila, pero yung mga kinoconstrict nila is yung mga daga lang. Mga maliliit lang. Okay. Yes po. Maganda yung tanong mo, Nix, ha? Kasi nga, maganda. Buti pala napasok natin si Nikki. Dahil nga yung mga iba, may ibang pet. So pwede naman, hindi naman magiging problema. Yes. Ang tanong ko kay Nikki, dahil ikaw ay Filipino-Chinese, dahil today is, this year is Year of the Wood Snake, correct? Yes. Naniniwala ba kayo sa ganun? Yun ba yung paniwala nyo na mas maswerte kung mag-aalaga ng ganitong klaseng mga pusa? Mga ahas. Sorry. Dahil may pusa ka kasi. Ahas. Kayo? Oo, pero kasi minsan, kahit sa mga forecast, halimbawa, Year of the Snake, hindi necessary na swerte ang Year of the Snake, merong mga ganon. So hindi naman talaga yung ibang paniniwala na, kailangan ko na ahas para maging mas maswerte. Paano pag Year of the Dog, madali. Paano pag mga Year of the Dragon, paano na? Hanap tayo ng dragon. Hanap tayo ng dragon. Yes, meron. Pilosof ko dito eh. Kala mo, manood ka na lang ng House of the Dragon. Ito po, sa mga gustong bumili, Boss Raymond, paano po kayo makukontak? Saan po kayo pwedeng hanapin? Saan kayo pwedeng inquire para makabili ng... at saan, yung price range niya? Etong maliit sa malaki. Sige, go, boss. Actually, makikita nyo sa amin yung mga available corn snake namin sa page namin, Corn Snake Unlimited. So, yung price range niya, actually nag-start sa 5,000 pataas. So, depende sa mutations, yung color nila. Yung patterns nila. Boss, maraming salamat. Mahanap ka naman sa Facebook. Namin, Corn Snake Unlimited. Corn Snake Unlimited. So, parang corn snake talaga? Yes. Mostly, yes. Talaga, mostly. Etong hawak ni Nikki, mga magkano yan? Palagay lang natin. Ito yung pinaka-vibrant yung kulay. Ganda. Sa hatchling Ganda kasi price, pula around siguro mga 45,000. 45,000. Sa hatchling niya, yung ganito pa lang siya kaliit. Balikan natin dito. Sige, balikan natin. Kasi 40 mil ito eh. Wala ka natakot. Tapos ang pagkain, kada buwan, mga magkano abutan? Kasi ang pakain natin is once a week lang, so 4 times lang siya kakain. Low maintenance. So very low maintenance. Mga magkano kaya abutin? Sa food niya, for one corn snake is around siguro less than 200 pesos. Sa isang corn snake, sa isang buwan. Sa isang buwan? Yes. Okay, 200 pesos kada buwan. Yes. Napakamura. So, Boss Ray. Sobra. Yes, Pellets ba yun? O ano? Hindi po, O daga. live? Yung mga Live. maliliit. Maraming salamat, boss. Thank you so much. Thank you sa pagdala ng corn snake. Nix, maraming salamat sa pagbisita din. Nahila pa kita galing Good Morning Bayan. Hindi. Dahil maganda nga yung mga input mo. Thank you kay Nikki De Guzman and syempre kay Boss Raymond. Maraming salamat. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.